Sa bawat pag-ikot ng mundo, kasabay nating nararamdaman ang nagbabagong anyo ng ating klima. Isang hindi may pagkakailang patunay na mabilis na pag-usbong ng makabagong panahon. Sa pagitan ng matinding init at malalakas na bagyo, tila pinapaalala sa atin ng ating kalikasan ang maselang balanse na umiiral sa pagitan ng tao at ng kanyang kapaligiran. Ngunit ang tanong, hanggang kailan natin maitatanggi ang mga epekto ng ating mga kilos sa mundong ito? Ang usapin ng klima ay hindi lamang nakaugat sa mga siyentipikong datos o mga balitang naririnig natin. Ito ay nakabaon sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa bawat patak ng ulan at pagbuso ng hangin, naroon ang kwento ng pagbabago. Ang hamon ay hindi lamang kung paano natin ito haharapin, kundi kung paano natin magagawang maging bahagi sa solusyon sa halip na maging dagdag sa problema. Samahan niyo kami at tuklasin natin ang mga sanhi sa pagbabago ng klima. At ang posibilidad na epekto ng mga gawaing pantao sa ating kapaligiran o pamayanan. Ang urbanisasyon o ang mabilis na pagdami ng populasyon sa mga lungsod kasabay ng pag-usbong ng mga gusali at sasakyan ay may malalim na kaugnayan sa climate change. Habang dumarami ang mga tao sa urban na lugar, tumataas ang pangangailangan sa pabahay, infrastruktura at transportation. Dahil dito, nagiging sanhi ito ng mas mataas ng pangkonsumo ng enerhiya mula sa fossil fuel na siyang pangunahing pinagmumulan ng greenhouse gases tulad ng carbon dioxide at methane. Ang mga sasakyan halimbawa ay naglalabas ng usok na nagdudulot ng air pollution at global warming. Bukod dito, ang pagtayo ng mga gusali at pagsira sa natural na tanawin ay nagpapalala sa sitwasyon ng climate change. Ang init na nagmumula sa mga konkretong struktura ay nagdadagdag din sa urban heat island effect kung saan mas nagiging mainit ang mga lungsod kaysa sa rural na lugar. Ang epekto ng urbanisasyon sa climate change ay malinaw, tumataas ang temperatura ng mundo, lumalala ang pagbabago ng klima at mas dumarami ang sakuna tulad ng bagyo, pagbaha at tagtuyot. Sa bawat punong pinuputol at sinusunog para gawing uling, tila isa ring bahagi ng ating kinabukasan ang unti-unting nawawala. Ang kagubatan na nagbibigay sa atin ng malinis na hangin at tirahan ng maraming nilalang ay nagiging abo sa kamay ng kapabayaan. Ang simpleng pagputol ng kahoy ay may malawak na epekto, hindi lamang sa ating kapaligiran kundi pati na rin sa kalagayan ng ating mundo. Kapag pinuputol at sinusunog ang kahoy, ito'y naglalabas ng carbon dioxide at iba pang gases na nagdadagdag sa pag-init ng mundo. Ang pagkawala ng mga puno na natural na sumisipsip ng mga gas na ito ay lalong nagpapabilis ng climate change. Kasabay nito, nawawala rin ang proteksyon laban sa pagbaha, pagguho ng lupa at tagtuyot. Ang pagwasak ng bundukin o quarry ay may malalim na implikasyon sa ating kapaligiran, lalo na sa climate change. Ang pangunahing sanhi nito ay ang pagtuloy na pagkuha ng mga mineral, bato at iba pang likas na yaman upang tugunan ang pangailangan ng industriya. Habang lumalago ang ekonomiya, nagiging mas agresibo ang mga gawain sa pagmimina na nagdudulot ng pagkalbo ng kagubatan at pagkasira ng lupa. Ang pagkawala ng mga punong kahoy ay nagbabawas sa kakayahan ng kalikasan na sumipsip ng carbon dioxide, isang pangunahing greenhouse gas. Bukod dito, ang quarrying ay nagdudulot ng polusyon sa hangin at tubig na nagpapalala sa global warming. Ang pagbagsak ng mga bundok at erosyon ng lupa ay nagiging sanhi rin ng pagbaha at pagkasira ng mga tirahan ng hayop na nagbabawas sa biodiversity. Ang epekto nito ay hindi lamang nararamdaman sa lokal na antas kundi pati rin sa pandaigdigang klima. Ang mga pagbabagong dulot ng quarrying ay nagpapabilis
ng pag-init ng mundo na nagdudulot ng mas malakas na pagbagyo, matinding tag-init at iba pang kalamidad. Sa bawat basurang ating itinatapon kung saan-saan, isang mensaheng ating ipinapadala sa kalikasan. Isang mensaheng puno ng kapabayaan. Sa hindi tamang pagtatapon ng basura, sinasakal natin ang mga ilog, napawan natin ang mga kanal, at pinupuno ang ating mundo ng dumi na unti-unting sumisira sa ating kalikasan. Ngunit, ang mas malalim na epekto nito ay ang kontribusyon nito sa lumalalang isyu ng climate change. Kapag ang mga plastik at basura ay hindi na itatapon ng tama, marami ang nasusunog o natutunaw sa maling proseso, naglalabas ng greenhouse gases tulad ng methane at carbon dioxide. Ang mga gas na ito ay nagiging dahilan ng pag-init ng mundo, nagdudulot na mas matinding bagyo, tagtuyot at pagbaha. Sa huli, ang kaligtasan ng ating planeta ay hindi lamang responsibilidad ng iilan, kundi ng bawat nilalang na humihinga sa mundong ito. At pagkatatandaan na ang hakbang tungo sa mas balanseng relasyon sa kalikasan ay naayon sa ating sariling aksyon. Ang pagpili ng mas malinis at sustainabling alternatibo ay isang hakbang patungo sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sa ating mga kamay, nakasalalay ang kapalaran ng mundo.